ng mga tao. Patuloy siyang inaalipusta at pinagtatawanan ng mga tao. Yan ba ang anak ng Diyos? Bakit hindi ka gumawa ng himala? Oo! Hindi ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus! Baba! Labis na ang paghihirap ni Jesus. Sumasakit na ang bawat himaymay ng kanyang kasukasuan. Bawat segundong lumilipas, tumitindi ang hapdi. Lalong kumikirot ang mga sugat niya dulot ng mga pako sa kamay at paa. Ramdam niya ang walang katulad na paghihirap ng buong katawan niya. Ilang oras na siyang nagdurusa. Ngunit ang pagtalikod sa kanya ng mga taong pinagaling niya at binigyan ng bagong buhay, yun ang higit na nagbibigay ng kirot sa kanyang puso at kaluluwa. Kaya't kasabay ng pagdidilim ng langit, tumingala si Jesus at buong pagmamakaawang sinabi ang, Eli! Eli! Lama sabachthani! Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? para sa pagninilay ng ika-4 na huling wika. Narito si Brother Ray Bravo. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Noong nalathala at lumabas sa mga balita tungkol sa mga korupsyon na naganap sa ating bansa, napabuntong hininga rin ako. Nasabi ko sa sarili ko, wow, ganun na pala kayaman ang mga politiko natin ngayon. Noong sumiklab ang digmaan at may mga nagte-text na mga kapatiran natin na humihingi ng panalangin sa kanilang mga anak na nasa gitnang silangan, ang naririnig na message nila sa akin madalas, pakipanalangin yung aking anak. Nung nagtaas bigla ang presyo ng gasolina, yun ang madalas kong narinig ngayon na daing.
Hindi yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kundi ang narinig kong daing, ang mahal naman ng gasolina. May mga pagkakataon sa buhay natin siguro nakakadaing din tayo. Maaring hindi gaya ng daing ng Panginoon sapagkat hindi pa ganun katindi marahil ang paghihirap na nararanasan natin. Ako mismo dumadaing din. May mga pagkakataon sa buhay na dumadaing ako. Nung nakaranas ako na ako'y mapilayan sa paa, nahirap na akong lumakad, nasabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Kung ako'y dumadalo ng misa ng linggo sa aming parokya, ipinipikit ko mata ko pagkatapos kong mangumunyon, hinahawakan ko yung tuhod ko, Diyos ko, pagalingin mo ako. Dahil hirap na hirap ako sa pilay na yon. Ang Panginoon siguro may mas karapatan na dumaing ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat hindi lang pilay ang naranasan niya. Maraming sakit at dusa ang kanyang inaako habang siya'y nakabayubay sa krus. Una, dinaramdam niya at nararamdaman niya yung physical suffering. Nakapako siya. Mainit ang araw. Gutom, uhaw. Pagkatapos mayroon pang kuro ng tinik sa ulo na bumabaon sa kanyang ulo. Masakit, di ba? Bukod pa sa yung mga sugat na inako niya nang siya hinampas. Natural lang na dumaing sapagkat ang sakit na nararamdaman niya. Nung mali pa akong bata, ako po'y tamad na tamad mag-aral. Nagalit yung lolo ko sa akin dahil yung ibang pinsan kong kaidaran ko, pumapasok sila, ako naglalaro ng naglalaro. Alam niyo, isang araw, ako po'y tinawag ng lolo ko at palibasa, mahigpit yung aking lolo. Alam niyo bang ginawa niya sa akin? Pinayakap ako sa puno ng nyog. At ang ginawa niya sa akin, pinalo niya ako sa puwet. At pagkatapos niya akong paluin natural, iyak ako ng iyak. At nung hinipo ko yung puwet ko, nako, parang lumatay. At nung tignan ko sa salamin, namumula. At alam nyo, yun ang nagdala sa akin para magsipag mag-aral. At salamat, nakatulong sa akin yung sakit na yon. Nung Martes ng gabi, pagkatapos ng aming recollection, ako po'y umuwi ng probinsya sapagkat may dinalaw akong kamag-anak na patay. Nag-undergo ito, ang pinsan kong ito nag-undergo ng 8 taong pagdadialysis. Bukod pa doon sa madalas na maospital. Itong huling pagka-ospital niya na hindi niya talaga nalagpasan, siya lang nakiusap sa kanyang asawa. Ang sabi niya, ilabas mo na ako sa ospital, hindi ko na kaya. Bakit? Kasi yung mga itinuturok sa kanya, pag tinuturukan siya ng swero at ng kung ano-anong gamot na kailangan inject sa kanyang katawan, nahihirapan siya sapagkat ang hirap hanapin yung ugat niya. At bukod doon, mayroon pa siyang iniinda sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Bukod sa kanyang dinadaan ng dialysis.
So nakiusap siya, sabi niya sa kanyang asawa daw, ilabas mo na ako. Hindi ko na kaya dito. So walang magawa yung asawa, inilabas na siya, hanggang sa ilang araw ang lumipas. Ayon, nawalan na ng buhay. Paghihirap, tiis. Yung tiniis ng kamag-anak kong yun, ng pinsang kong yun, wala sa kalingkingan ng physical pain and suffering na dinanas ni Kristo. Nakapako sa krus, nainitan, nagugutom, nauhaw, yung kirot at takbi na danas niya at daramdaman niya at daladala niya, dala ng paghampas sa kanya. Kaya yung sakit na yon ang nagtulak sa kanya para sabihin at parang nagtatanong, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Physical suffering, maaring dalhin tayo sa pagtatanong sa Diyos kapag nakakaramdam tayo ng sakit sa ating katawan. Ikalawa, tignan din natin yung sinasabing emotional suffering. At ito, madali rin kayo makaka-relate kapag emotional suffering. Ang Panginoon, nakita naman natin kung paanong habang nakabayubay sa krus, yung mga taong dating pumapalakpak at nagwawagayway ng kanilang mga daladalang palaspas o dahon ng puno bilang pagtanggap sa Kanya sapagkat kinilala siyang hari. Nakita natin habang nakabayubay sa krus, nag-iba ang tagpo at nag-iba ang hait ng hangin. Bakit? Sa halip o dati ang narinig natin pagtangga, pagpupuri, pagbubunyi, ngayon ang nakikita narinig natin sa kanila, pinagtatawanan siya, kinukutya siya, nilalait siya. Hindi ba masakit sa buhay ng tao o sa bahagi ng tao na kapag ang isang tao ay ginawan mo ng kabutihan, tinulungan mo nang walang-wala siya, at pagkatapos dumating naman na ikaw ang naghirap, parang ikaw pa ang pinagtatawanan o parang hindi ka kinikilala? Hindi ba masakit na ikaw ay pagtaksilan? Na yung dating taong tinutulungan mo, pinauutang mo, at pagkatapos, iniwanan ka na parang baliwala ka na sapagkat umangat ng kanyang buhay. Ramdam na ramdam ni Jesus at daladala ni Jesus ang hirap na yon at ang parusa, ang sakit na yon. Yung alagad niyang pinakain niya, yung alagad niyang tinuruan niya, yung alagad na kasama-sama niya sa pananalangin at sa pagmimisyon, itinakwil siya, ipinagbili siya. May mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na nakakaranas tayo ng emotional pain. Yung maisip mo lang habang ang Panginoon ay kumakain, habang sila'y kumakain sa huling hapunan, ang sakit kayang dalhin yung kasalo-salo niya sa hapagkainan ang isang taong magtatraidor sa kanya. Ang sakit kaya na harapan, nakikita mo yung taong kausap mo, oo nang oo, pagkatapos itatatwa ka. Ang sakit kaya, yung pagkakataon na nararanasan mo, sa harap-harapan parang karamay mo siya, pero pagtalikod mo, parang baliwala ka at maaring ikinukwento pa ang nararanasan mong pagdurusa. Ang mga suffering na ito
ang suffering na ito ay isa sa dahilan kung bakit ang Panginoon dumaraing. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mahirap. Hindi madali na humarap sa ganitong mga sitwasyon ng buhay. Lalo na ang karanasan at dinaranas ng Panginoon ng mga sandaling yon. At natural, hindi maiwasan na siya ay dumaing. At ikatlo na maaring isipin natin ay yung spiritual suffering. May tagpo sa Ebanghelyo nang ang Panginoon nabalitaan niya na ang kanyang kaibigang si Lazaro ay namatay. At mabalitaan niya ito, after 2 days, dumalaw siya. At ang sabi ng mga kapatid niya, si Maria at si Marta, patay na po ang iyong kaibigan si Lazaro. At dinalaw niya, and to cut the story short, may isang himalang ginawa ang Panginoon sa harapan ng magkakapatid at ng kanyang mga lagad na kasama sa tagpong yon. At ang pangyayari ay ganito, nung dinalaw niyang libingan, at sabi ng kapatid na isa, nangangamoy na po siya, 4 na araw na po siyang patay. Subalit sinabi ng Panginoon, hindi ba't sinabi kung naniniwala kang mabubuhay ang iyong kapatid? And so on and so forth. At ang ginawa niya, ito ang maganda na marinig natin kay Kristo na lumayo siya at tumingala siya at ang sabi niya, Ama, alam ko, lagi mo akong dinirinig. Ang sarap na damhin yung mga katagang yon kapag may mga dasal tayo na alam natin, may katiyakan na ang tugon ay ating natatamo. Masayang ating kalooban. At minsan, ipapatotoo pa natin, sisigaw na, answered prayer ako. Di ba? Madalas yan ang reaksyon natin. But ngayon, nagiba ang takbo at nagiba ang binabanggit ni Jesus. Dati, dinirinig mo ako ngayon. Ito ang kanyang tanong. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yung tagpo sa krus, mula alas 3, umala alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, ay masasabi nating katahimikan ang nangyayari at namamayani. At ang Panginoon, parang naiisip niya at pumapasok sa kanyang kaisipan at kalooban ng bagay na parang walang tugon ng Panginoon sa kanyang kalalagayan. Hirap na hirap, nagdurusa, dugo, madaloy ang dugo. Nandun yung panghihina ng katawan. Pero parang bingi ang Diyos at bingi ang Ama sa kanyang panawagan. At dahil sa sukdulan ng paghihirap na kanyang nararanasan, ang kanyang idinaing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May mga sandali ba sa buhay ninyo na kayo'y dumaing, na kayo'y tumangis, dahil hirap na hirap kayo dahil sa inyong karamdaman, dahil sa iyong kawalan, dahil sa problemang mabibigat. Hindi man kayo sumasagot, pero alam ko mayroon.
noong madaling araw ng Huwebes, pagbalik ko galing sa probinsya nung dumalaw ako sa Patay sapagkat hinabol ko po yung oras ng pabasa ng Laguna. Meron habang naghintay kami sa labas na papasok na yung oras namin, 2:00 sa madaling araw. May dumating na isang van. At nakita ko ibinababa doon sa sulok doon sa tapat ng ABR. Nakita ko yung kanilang mga daladalang gamit. Ang dami nila at may mga batang kasama at daladala yung mga gamit na ibinababa. At maya-maya biglang umalis yung sasakyan na wala na. Nung patapos na kami, nilapitan ko, "Saan pa kayo galing?" Sabi niya, "Galing kami ng Kalinga." "O ba't ang dami niyong, saan kayo papunta niya?" Sabi niya, "Dito po kami. Kasi aatin kami ng gawain mula Huwebes hanggang ngayon, hanggang Biyernes, hanggang Sabado na po kami rito." So sabi ko, "Naglakbay kayo?" Gano'n, "Opo, umarkila kami ng sasakyan para makarating lang kami dito." Sabi ko, yung sakripisyong gagawin nila na mula Kalinga hanggang pupunta dito na mag-i-stay ng 3 araw, hindi ko alam kung saan nakatira yun ngayon dito, kung saan nagtatambay dito yung sa loob ng Ambel. Dahil hanggang bukas pa sila. At considering na may mga kasama, ang dami nilang bit-bit na gamit, ang dami, may kasamang bata pa yung kapatiran natin. Sabi ko, ano itong, tignan mo ng sakripisyong ito ng kapatid natin na mula doon, nagtiis, samantalang yung mga malalapit dito, yung mga manggagawa pa, hindi mo makita ng ganong oras. At minsan kahit importanteng okasyon na kagaya nito, hindi mo makita. Pero may mga pagkakataon, ang idinadaing, mainit, mahal ang pamasahe. Kung doon lang nagrereklamo tayo, kung doon lang dumadaing na tayo, paano kaya kung titignan mo ang pagkapako ni Kristo sa krus? Kakayanin mo ba ang hirap na yon at ang sakit na yon? Mga kapatid, ang daing ng Diyos, "Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan?" ay pwedeng daing ng paghingi ng tulong. Pwede ring daing ng pagtitiwala sa Kanya. At pwede ring daing na tayo'y hindi nawawalan ng pag-asa. Sapagkat anumang suffering, anumang tiisin at sakit na nararanasan natin, maaring sa kasalukuyan, may katiyakan tayo sa pangako ng Diyos na kailanman, kagaya ni Jesus, hindi siya pinabayaan kahit siya nakapako sa krus, hindi siya pinabayaan ng Ama. At may katiyakan tayo na kung sakaling tayo nakakaranas din ng ganito, masasabi nating, Diyos ko, alam namin hindi mo kami pababayaan sapagkat kailanman hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling?